Green-minded ka ba? O, baka iba yung nasa isip mo. Nakikita mo ba tong maliliit na green sa harap ko? Tama, ito ay munggo, isang halimbawa ng microgreen. Alam mo ba, marami na akong natutunan tungkol sa microgreen. Kaya naman, I feel like I'm a green-minded person already. So, if you wanna be a green-minded person like me, keep on watching this video. Green-minded ka ba? Think green, learn microgreen. Hi, bestie! Anong ulam mo for lunch? Oh, I'll have microgreens for lunch. Diet kasi ako. Microgreens? Ang arte naman. Hindi ba toge lang yun? Ha? Ano microgreens ka dyan? Di ba toge lang yan? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kasi puro Asoka Makeup Challenge ang pinapanood mo. Mag-research ka rin kasi. Teka, dadalhin kita sa fantasy world ko. Huy! Asan tayo? Green-minded ka ba? Hala! Huwag po. Ano ba yung iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, nakikita mo ba yung green doon sa itoktok ng carbonara? Alin dyan? Yun. Alam mo ba yun? Isang halimbawa yan ng microgreen. Ang microgreen, usually ginagamit sila pang finishing touch sa pasta o di kaya pang salad. But in my case, gusto ko siyang gamitin as ulam. Kaya naman ngayon, alam mo na yung lunch ko kanina. Ah, yun pala yun. Dahil dyan, green-minded na din ba ako? Well, hindi pa. Kasi marami ka pang hindi alam tungkol sa microgreen. But you're getting there. Maraming hindi alam? Tulad ng ano? Tara muna sa school. Tara. O ngayon, at least alam mo na ang microgreens ay mga halaman na inaani habang bata o mura pa lang sila. Ang microgreen ay mayaman sa sustansya gaya ng vitamina, minerals, and antioxidants. Kaya naman, bet na bet ko silang kainin. Pero alam mo ba na ang microgreens ay madali lang din patubuin? Oh, talaga? Interesting. So, paano? Pwes, makinig ka. Mga gabay sa pagpapalago ng mung bean microgreens. Una, hugasan ng mabuti ang mga buto upang maalis ang mga dumi na nakapalibot dito. Pangalawa, ibabad ang mga buto sa tubig sa loob ng 8 hanggang 12 oras. Pangatlo, kumuha ng isang microgreen tray at maglagay ng isang layer ng cocoa peat o cocoa fiber. Basain ang cocoa peat o cocoa fiber ng tubig. Maaari ring gumamit ng 2 layer ng paper towel bilang medium kung walang mapagkukunan ng cocoa peat o cocoa fiber. Pang-apat, ikalat ang mga buto ng pantay-pantay sa tray. Pang-5, takpan ang setup ng isa pang plastic container o black corrugated polypropylene sheet na kasing laki ng microgreen tray. Maglagay ng mabigat na bagay sa ibabaw nito. Pang-6, sa unang 3 araw, wisikan ng tubig at vinegar solution na naglalaman ng 1 kutsara ng suka sa 1 tasa ng tubig ang mapunla ng 2 beses sa 1 araw. Pang-7, sa ika-4 na araw, alisin ang takip at ilantad sa liwanag ang mapunla. Pwedeng gumamit ng LED o natural na liwanag. Siguraduhin may tubig sa ilalim ng tray habang lumalaki pa ang mapunla. At sa wakas, ang mung bean microgreens ay handa ng anihin simula sa ika-6 na araw. Gamit ang malinis na gunting o kutsilyo, putulin ang mga shoots mula sa base. Oras na para enjoyin ang inyong microgreens. Oh, ang dali lang, di ba? Ah, ganun pala yun. Mukhang susubukan ko yan mamaya sa bahay Pero, may tanong ulit ako. Green-minded na ba ako niyan? Well, yes. Pero, alam mo ba kung paano ka magiging ultra green-minded? Paano? Sa pamamagitan ng pagpapatubo ng mga microgreens na hindi masyadong nakadepende sa synthetic fertilizers at iba pang kemikal. Ang mga ito kasi ay may masamang epekto sa ating kalikasan. Kaya naman dito na rin papasok ang mga sustainable farming practices gaya ng organic farming at hydroponics. Pwede mo pa ba akong kwentuhan tungkol sa mga sustainable farming practices? Well, as much as I want to, alam mo naman, may 1 PM class tayo, so hindi tayo pwedeng malate doon. Kaya naman, abangan ang susunod na kwentuhan, dito lamang yan sa Green-Minded Ka Ba?
Think green, learn microgreen.